Mas gugustuhin pa niyang magpanggap na patay, kaysa magpaayos ang sarili niyang libing, at linlangin ng mga kaibigan at kamag-anak para umiyak sa kanyang pagpanaw. At kapag tinanggap na ng lahat ang kanyang pagkamatay, siya ay mag-aanunsyo sa buong mundo na bigla siyang nabuhay muli, para makuha ang atensyon ng buong bansa. Isa siyang sikat na artista noon. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, unti-unting nawala ang kanyang kasikatan hanggang sa makalimutan na siya ng lahat. Para maibalik sa tuktok ang kanyang karera, naisip niyang gumamit ng paraang pagkabuhay muli para makuha ang atensyon ng mga tao. Bago isagawa ang plano, iniksyonan siya ng kanyang katulong ng pampamanhid, dahil mas magiging kapani-paniwala ito. Pagkatapos ng libing, kukunin siya ng kanyang katulong mula sa puntod, para hindi siya malonely sa ilalim ng lupa. May nilagay pa ang assistant niyang cellphone sa bulsa niya, para rin maginhawa ang pag-uusap nilang dalawa. Aba, sobrang daming tao ang dumalo sa libing. May mga kamag-anak, kaibigan, at mga kasamahan sa industriya, pati na rin ang mga prominenteng tao sa lipunan, ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng batang aktor na nasa kasagsagan pa ng kanyang karera. Napakagulat ng balitang ito para sa kanila, kaya kusang loob na pumunta ang mga tao para magpaalam sa kanya. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay, isang panloloko pala ang libing na ito. Habang kumakain, isang malaking screen ang nagpakita ng mga pelikula na pinagbidahan ng lalaki noong nabubuhay pa siya. Tahimik na nanonood ang mga tao. Napakasimpatiya nila sa kalooban, pero walang makapagsasabi na ang lalaki ngayon ay mas masaya pa sa kanino man. Hindi lang basta may kisame na parang mga bituin ang kabaong. May merienda pa siya habang nanonood ng live streaming ng sarili niyang libing, para malaman kung matagumpay ang plano niya. Nag-search pa siya sa internet, at tama nga ang hinala niya. Bukod sa mga taong dumalo, maraming artista ang nag-post ng video ng pakikiramay sa social media. Tunay ngang nagdulot ng malaking kaguluhan ang balita ng aking pagkamatay. Masayang-masaya namang naglabas ang lalaki ng isang bote ng vodka mula sa kanyang likuran. Nagpatugtog pa siya ng musika para ipagdiwang ang sarili, dahil ang libing na ito ay hindi lamang magpapabalik sa kanyang dating katanyagan, kundi makakatanggap din siya ng milyon-milyong halaga ng abuloy. Isang bato, 2 ibon. Sa sobrang tuwa, sumayaw pa siya ng masaya. Mabilis, dumating ang gabi. Sunod-sunod na nagsiyalisa ng mga bisita. Panahon na para isagawa ng lalaki ang ikalawang hakbang ng kanyang plano. Nagpadala sa kanya ang kanyang manager ng video. Sinabi nito na papunta na siya sa sementeryo. Ngunit sa mga oras na yon, may nangyaring di inaasahan. Huwag kang mag-alala. Ang nag-iisang ahente na nakakaalam ng kanyang plano ay biglang nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Namatay sa kalagitnaan ng daan. Hindi inakala ng lalaki na ang kanyang plano na mabuhay muli ay magiging pagkalibing ng buhay. Sa sandaling ito, unti-unting napalitan ng pagkawalang pag-asa ang kanyang kagalakan. Mabuti na lang at may naiwang cellphone noon. Ang unang ginawa ng lalaki ay ang tumawag sa pulisya. Ito ang mabilis na paraan para mailigtas siya. Ngunit pagkadayal pa lang ng telepono, walang awang binaba na naman ng lalaki ang tawag. Dahil ang pagsasabi nito sa pulis ay katumbas ng pagsasabi sa lahat at mabibigo ang kanyang plano. Kaya naman ang sumunod na ginawa ng lalaki ay ang makipag-ugnayan ng mag-isa sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit kakatapos lang nilang dumalo sa kanyang libing, at hindi nila paniniwalaan na buhay pa ang lalaki. Inisip lang niyang biro ang lahat ng mensahe niya. Sinigawan at ininsulto pa nga siya. At sa huli, binlock pa siya nito. Gumuho ang mundo ng lalaki. Paano kaya niya mapapaniwala ang mga tao na buhay pa siya? Kaya naman, tinawagan na lang niya ang kaibigan niya. Tiyak na hindi siya magkakamali sa boses niya. Ngunit hindi inaasahan ng lalaki. Halos lahat ng tumatanggap ng tawag ay una nilang iniisip na isa itong scam call. Wala man lang siyang naibigay na pagkakataon para makapagpaliwanag. Pagkatapos ng maraming pagkabigo, biglang naisip ng lalaki ang pinakaangkop na tao, ang kanyang assistant. Mas naging matalino ang lalaki sa pagkakataong ito. Alam niyang bababaan siya ng telepono ng kausap. Kaya naman, pinalitan na lang niya ang voice call ng video call. Tiyak na maniniwala ang kausap niya sa itsura niya. Doon lang naniwala ang ekonomista sa mga sinabi niya. Agad niyang pinagmaneho ang driver papunta sa sementeryo. Doon lang nakahinga ng maluwag si Nick. Sa wakas, naligtas na ang buhay niya. Ngunit matapos ang mahabang paghihintay, wala pa ring sagot ang manager. Kaya nagdalawang isip siyang tumawag ulit. Ngunit isang estranghero ang sumagot. Ang sabi nito'y mga tauhan sila ng mental hospital. Samantala, ang manager ay nakagapos na at ihahatid na sa mental hospital. Nang dahil pala kay Jean May na may dalang pala ay pumasok sa sementeryo. Akala ng mga tauhan sa sementeryo ay baliw siya. Kaya siya naging ganito ngayon. Halos mabaliw na si Nick. Base sa impormasyon sa internet, ang isang tao sa loob ng isang nakasarang kabaong ay kayang mabuhay ng hanggang 15 oras lang. 2 oras na lang ang natitira. Kung hindi ako makakaalis, talagang tapos na ako. Nawala na rin ang huling pag-asa ko. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, naalala niya ang mga taxi na inabook online.
kaya nag-order siya online. Pero nang marinig ng driver na sa sementeryo siya susunduan, akala nito'y nagbibiro lang si Nick, kaya tinanggihan niya ang order. Huwag na nating puntahan ang sementeryo. Dodoblehin ko ang ibabayad ko sa'yo. Isang oras na lang ang natitirang oras. Bigla na naman niyang naisip ang istasyon ng telebisyon. Ang ganitong balita ay tiyak na magugustuhan ng istasyon ng telebisyon. Kaya naman dali-dali niyang tinawagan ulit ang istasyon ng telebisyon para mapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Kusa pa siyang nag-video. Pero hindi pa rin naniniwala ang mga tao sa istasyon. Kasi lahat ng balita ay nagbabalita ng pagkamatay ni Nick. Ang ganitong klaseng AI face swap ay alam na nila. Pinadala pa nga ng reporter ang sarili niyang gawang face swap na video para mang-asar. Ikaw. Bobo. Nakikita niyang konti na lang ang oras, kaya naman tinawagan na niya ang pulisya, sapagkat ang mabuhay ay higit na mahalaga sa lahat. Ngunit ang nagpawalang pag-asa sa kanya ay hindi rin naniniwala ang pulisya sa sinabi niya, sapagkat hanggang sa ngayon ay marami na silang natanggap na mga tawag. May nagpapanggap na si Nick at nagsasagawa ng pandaraya, at ngayon, kusang lumalapit pa siya. Tinatanong ng pulis kung nasaan siya ngayon. Susuko ba siya o hihintayin pa ang pagdakip ng pulis? Sinasabi ko sa iyo, sumuko ka na lang. Ako si Nick, ang tunay na artista. Hindi naniniwala. Totoo pong hindi ako nagsisinungaling. Ayaw niyo maniwala. Gusto niyo bang patunayan ko? Kahit ano pang sabihin ko, hindi pa rin kayo maniniwala. Kung hindi kayo maniniwala, mamamatay na lang ako. Samantala, malapit na ring maubos ang baterya ng cellphone. Lubos na nawala ng pag-asa si Nick. Sinubukan niyang buksan ang kabaong gamit ang kanyang katawan. Pero ang kabaong na ito ay parang nakasara, na parang patay, hindi gumagalaw. Matapos ang ilang pagsisikap, sa huli ay sumuko na rin si Nick sa pakikipaglaban. Alam niya na ang kanyang kapalaran ay tiyak na. Kaya habang may isang signal pa ang kanyang cellphone, binuksan niya ang camera at kinuna ng video ang mga huling salitang gusto niyang sabihin bago siya mamatay. Sana kung may taong makakakita nito pagkaraan ng 1,000 taon, makikita nila ang aking huling mensahe. Kung sakaling may kabilang buhay, magiging mabuting tao ako. Magandang gabi sa buong mundo. Nang magising si Nick, nakita niya na nasa harapan niya ang nasaktang si Anton sa aksidente. Dongzi. Ako ito. Hanggang sa hilahin siya ni Anton mula sa kabaong. Doon lang niya nakita ang lahat ng kamag-anak at kaibigan na nakatayo sa labas. At hindi naman pala talaga yon sementeryo, kundi ang pamilyar niyang set ng pelikula. Lubos na naunawaan ni Nick ang lahat. Si Anton pala ang may pakana ng lahat. Simula nang makulong si Nick, nagsimula na siyang magtanghal ng isang napakagaling na palabas. Ang aksidente ni Anton, ang pagkulong ng manager niya sa mental hospital, at lahat ng tawag na ginawa niya. Lahat ay pinlano ni Anton at ginawa ng mga artista niya. Nauna na nilang inistal ang hackang software sa telepono ni Nick para ma-redirect ang lahat ng tawag niya sa telepono ng aktor at para makatulong sa pagganap niya para magawa nila ang performance na yun. Dahil lagi kasing pinapuna ang pag-arte ni Nick, kaya ginamit ito ni Anton bilang pagkakataon para mapahiya si Nick nang hindi niya alam. Sa huli naging totoo ang pagpapanggap. Isinagawa niya ang pinakatotoo at kapanipaniwalang paglilibing ng buhay. Ang kahangahangang pagganap na ito ay naipost na sa internet at nagdulot ng matinding kaguluhan. Hindi lang ito nagbigay kay Nick ng maraming views, kundi ipinakita rin ito sa mga tao kung ano talaga ang isang tunay na artista. Matapos makinig sa paliwanag ni Anton, noon lamang naunawaan ni Nick ang mabuting intensyon ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, lubos niyang napagtanto ang kahalagahan ng buhay. Ang dating siya ay mapagmataas at masungit at hindi pinapansin ng mga taong malapit sa kanya. Ngayon, determinado na siyang magbago. Seryosohin ang bawat isa. Ingatan ang lahat ng nasa harapan mo, sapagkat sa harap ng mahinang buhay, ang lahat ay parang bula lamang. Ang pag-alam lamang kung paano magpasalamat at magbigay, ang magpapasaya sa iyong maikling buhay. Aba, gusto mo ba akong patayin sa takot? Hindi pa tayo tapos.